Yung mga naging suspetsa ko, ma'am, sa kanya ay totoo. Kasi napaamin ko siya at sinabi niya sa akin na nakipagtalik siya sa lalaking nakarelasyon niya. Kaya po ba talaga nilang magbago? At kung karapat dapat pa po ba silang bigyan ng second chance? Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makihingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video na in-upload, ay mabigyan po kaagad kayo ng notification galing kay YouTube. And for today's video is about our secret file. And here's the story. Ma'am Cheryl, magandang araw po. Isa po ako sa masugid na laging sumusubaybay sa mga tips ninyo. Ma'am, ito pong topic na ito ay nakarelate ako. Yung misis ko, matagal na po akong nagsususpecha sa kanya. Buhat ng bumalik ako uli sa ibang bansa galing sa bakasyon. Yung mga naging suspetsa ko, ma'am, sa kanya ay totoo. Kasi napaamin ko siya at sinabi niya sa akin na nakagawa siya ng malaking kasalanan at yun, nakipagtalik siya sa lalaking nakarelasyon niya. Nasa abroad po ako ngayon. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dahil nga po sa napaamin ko siya. At humihingi siya ng tawad at pinagsisisihan niya na daw ang nagawa niya sa akin. Ma'am, parang pinagbagsakan ako ng malaking kutsilyo sa dibdib ko. Ang sakit, sobra, ma'am. Kaya hihingi po sana ako ng payo maliban sa aking desisyon. Ang taong karelasyon mo o asawa mo ba, pag ganun ang nagawa nilang kasalanan, ay kaya po ba talaga nilang magbago? At kung karapat dapat pa po ba silang bigyan ng second chance? Na ang isyong nagawa na kasalanan ay ng lalaki siya, kahit may asawa siyang legal. Sana ma'am, mabigyan niyo ako ng tips at advice. Salamat po. Hi sa'yo, kumusta ka? Meron kang dalawang concern dito. Ang number 1 is gusto mong malaman kung kaya pa bang magbago ng isang tao, lalo na kung ang issue nito ay may third party o ng lalaki or ng babae yung isang tao, no? Pangalawa, deserve ba ng tao na bigyan siya ng second chance? Alam nyo guys, pagka niloloko tayo ng taong mahal natin, especially yung asawa natin, para tayong namatayan yan. Ganun kasakit mo maikukumpare yung sakit na nararamdaman mo ngayon. Dahilan kung bakit halos hindi ka na makapagtrabaho ng maayos, hindi ka na rin siguro nakakatulog ng sapat ngayon. Dahil sa kaiisip kung bakit niya nagawa ito sa'yo. Okay, bago ako magbigay ng advice sa'yo, meron akong gustong ibalik na tanong sa'yo. Mayroong 3 factors dyan bago tayo magpatawad or bago tayo magbigay ng second chance dun sa kapartner nating nakasakit sa atin. Number 1 is, kaya mo ba siyang patawarin? Very important tong question na to na masagot mo ng taos sa puso mo. Dahil kung hindi ka willing na patawarin siya, endless po ang mga drama at conflicts sa relasyon nyo. Lagi mo kasing titingnan yung pagkakamali niya, kaya matutraumatize yung relasyon nyo. Dahil yung i-hold mo, yung mga grudges mo dun sa mga mistakes na nagawa niya sa'yo, walang patutunguhang mabuti ito. Kung hindi mo na siya kayang patawarin at kung sa tingin mo, yung mistake niya is big enough para i-end yung relationship nyo, I suggest, huwag mo na siyang bigyan ng second chance. Don't get back together. Kung bibigyan mo naman siya ng second chance, make sure nakakalimutan mo lahat ng ginawa niya. Kailangan mag-start kayo ng clean slate without any grudges. Yung mga baggage, kailangan yung kalimutan and start all over again. Number 2 dyan na kailangan mong i-consider is, nakikita mo ba sa partner mo na may remorse siya? Ina-acknowledge niya ba at nag-apologize siya dun sa mistake na nagawa niya? Sa kwento mo, yes,
nag-apologize siya. So, gaano ka-sincere yung pag-apology niya? Ano yung mga ipinangako niya sa yung promises na hindi na uli mangyayari? At ano yung nakita mong sinseridad sa mga salita at mata niya na pinagsisisihan niya yung mga ginawa niya? At kung enough yon para sa'yo na nakikita mong lubusang nagsisisi na siya dun sa ginawa niya, magandang senyales yun para i-consider sa second chance. Make sure lang na hindi puro words yung lalabas sa bibig niya, kundi sasabayan niya ito ng actions. Wala namang perpekto sa atin, lalo na kung may mga anak kayo. At kung sa tingin mong nagkulang ka talaga sa kanya at inamin niyang naging marupok siya, pwedeng bigyan ng second chance yung mga ganung bagay. But still, nakadepende pa rin yan sa'yo. Number 3 na dapat i-consider mo bago mo bigyan ng second chance is willing ba kayong i-work out ulit together? Are you both committed to make it work? If you say yes with authentic communication, gratitude, compassion, ino-honor ninyo yung mga personal space ninyo at magiging open na kayo sa isa't isa, willing kayong mag-offer ng malaking changes para lang maayos uli yung relasyon ninyo, pwedeng maging susi yan na magkaroon uli ng healthy relationship. So kung ang tatlong yan na napag-usapan natin dito ay yes lahat ang sagot mo, I think pwede mo siyang bigyan ng second chance. Doon naman sa pangalawang tanong mo, kung kaya bang magbago ng isang taong nanloko na? Well, the answer is yes. Pero depende po. Meron pong mga tao na nagsisi talaga, remorseful talaga sila dun sa nagawa nila, lalo na kung isang beses lang naman at yung tipong one night stand lang, naging marupok lang siya nung oras na yon at walang relasyon nang nangyari. In fact, minsan mas bumubuting tao sila after na magawa yon. Pero nakasalala yon kung gaano kalaki yung pagsisisi niya after niya gawin sa inyo yon. But still, kayo pa rin po ang masusunod at magdedesisyon sa huli. Kahit na anong problema or pagsubok ang dumating sa relasyon ng mag-asawa or magkarelasyon, hindi po cheating ang solusyon. Cheating ay isang malaking pagkakamali. Wag nyo siyang papipiliin na kung sino ang pipiliin niya, ikaw ba or yung kalaguyo niya. Dahil ito ay isang pribilehiyo para sa kanila na kung sino na ang nanakit, siya pa ang may opportunity na mamili kung sino sa inyo. Cheating is a choice, not a mistake.